TJ Doheny umangat ang pangalan sa ranking ng titulong WBO Super Bantam Junior Featherweight title. Makikita na si TJ Doheny na ang number 2 at kasunuran siya ng Australianong si Sam Goodman na nasa unahan at number 1 mandatory challenger ni Naoya Inoue para sa titulong ito. Sa ilalim ng pangalan ni TJ Doheny ay ang ating kababayan na si Janriel Cuadro Alas Casimero at nakuha ang ikatlong pwesto. Ang tatlong pangalan na ito ang napapabalitang pinagpipiliang makalaban ng halimaw ng Japan sa darating na Setyembre sa bansang United Kingdom. Unang nagpahiwatig ang undefeated boxer na si Sam Goodman na siya na umano ang susunod na makakatapat ni Naoya Inoue na magpakita ito sa Japan at umakyat sa stage matapos manalo ni Naoya Inoue kontra Luis Nery. Pahayag nito na mahigit isang taon na siyang mandatory challenger para sa titulong hawak ni Naoya Inoue. Kung kaya't marapat lang siya na ang sunod na labanan nito. Dagdag pa niya na kung hindi interesadong lumaban sa kanya ang halimaw ng Japan, mabuting ibigay na lamang nito sa kanya ang titulo. Habang ang ikalawang naghahamon na si TJ Doheny, kumpiyansa siya na ang napipisil na labanan ni Naoya Inoue. At hindi umano ito makakatakas sa kanya. Tiwala din siya na kaya itong ikasan ni Mr. Sean Gibbons dahil kadikit nito ang promoter ni Naoya Inoue na si Mr. Honda. Maski ang CEO ng Top Rank na si Bob Arum ay sinabing si TJ Doheny na ang next opponent ni Naoya Inoue na mabibigyan ng pagkakataong mapalaban sa undisputed Super Bantamweight title. Samantalang ang ating kababayan na nakuhang ikatlong spot sa ranking ay isa din siya sa mga pinagpipiliang itapat sa halimaw ng Japan. Subalit wala pang pinal na anunsyo para dito dahil meron pa umano itong paparating na laban. Talaga namang dumadami na ang nag-uunahan para sa Naoya Inoue sweepstakes. Kaugnay nito na ayon sa bilyonaryong si Turki Al-Sheikh, $13 million umano ang posibleng ilabas na budget para lang mapalaban nila ang tinaguriang halimaw ng Japan sa labas ng kanyang bansa. Kung sakali din na mapapayag ni Turki Al-Sheikh si Naoya Inoue sa mega deal fight na ito. Magiging undercard o co-main event umano si Naoya Inoue sa niluluto nilang laban para kay Anthony Joshua na itatapat sa mananalo sa sagupang Filip Hrgovic at Daniel Dubois para sa ibabakanteng IBF title ni Alexander Usyk. Sa kabilang balita naman mga kaboxing, former lightweight undisputed champion at current WBO junior welterweight champion Teofimo Lopez balik aksyon na ngayong June 29. Dedepensahan ni Teofimo Lopez ang kanyang titulo kontra sa number 10 ranking ng WBO na si Steve Claggett ng bansang Canada. May kasalukuyang kartada itong bagong makakalaban ni Teofimo Lopez na 38 wins, 26 by knockout, 7 talo at 2 tabla. Habang si Teofimo Lopez naman ay may record na 1 talo, 20 panalo, 13 dito ay by knockouts. Huling laban ni Teofimo Lopez ay nagpakita ito ng impresibong laban kontra Jamaine Ortiz. Binabalak umano ni Teofimo Lopez na makipag-unification sa tatlong may hawak ng titulo sa kanyang dibisyon na si Devin Haney, Pitbull Cruz at Subriel Matias. Sa kaparehas na petsa, June 29, labanan naman sa Super Flyweight Division. Juan Francisco Estrada dedepensahan ng kanyang WBC title kontra sa number 1 mandatory challenger at dating may hawak ng kanyang titulo na si Jesse Bam Rodriguez. Itong si Jesse Bam Rodriguez nga po noon ang may hawak ng WBC Super Flyweight Championship belt. Subalit binakante niya ito at bumaba sa flyweight division upang kunin naman ang bakanteng WBO. May undefeated record itong si Bam Rodriguez na 19 wins with 12 knockouts. Habang ang veteranong si Juan Francisco Estrada naman ay may kasalukuyang kartada na 44 wins, 28 by knockout, 3 talo. Magandang bakbakan ito sa mababang dibisyon, sagupan ng WBC current champion at former WBC champion.